So yun guys, tapos na ang ating French class for today. Hi! Magay ka sa vlog ko. Dali! Nubo boy! Oh! Ganito pala sa Canada guys. So actually guys, ayun yung school namin. So next week magbablog ako dyan. So kakatapos lang ng French class namin. So ngayon maaga natapos yung French class namin guys. So may appointment ako ngayon sa Quebec City. So magpa-file ako ng tax. So papakita ko sa inyo kung saan yung kung saan company ako magpa-file ng HR Block. Sa ngayon makikisabay ulit tayo kay Lakambal. So papakilala ko siya sa inyo soon. Wait lang, tinatawag ako. Bakit mo ako tinatawag? Nag-vlog ako. O, picture na tayo. 1, 2, 3. O guys, gusto niyo daw mag-hi sa vlog ko. Classmates ko. Okay. O kasama ka tayo. Slow mo ha. Slow mo ha. Ang ganda. Ang ganda ng snow ngayon. Napakaganda ng bagsak ng snow ngayon. Kaya yung mga unang snow, ito siguro huli na. Hindi masyado makapture sa video eh. Ay hindi. Magbabay ka muna sa vlog. Parang di ikaw yan ah. Merci beaucoup, Kambal. Sabi mo kapag nagbablog ka, umayos ako. Ngayon umayos ako, hindi ako. So yun, sumabay lang ako kay Kambal dito sa Tim Hortons, dito sa Levi. So ngayon papunta na ako dun sa bus station, dun sa kabila. At magsasakay tayo ng Eldu papunta dun sa HR Block sa Quebec City. Okay? Sobrang ganda ng bagsak ng snow, guys. Mas ano siya sa personal eh, mas maganda siya eh. Nang pag bumabagsak siya sa sa jacket, sa manto. Tingnan niyo oh. Talagang parang bulak siya na bumabagsak. Kita niyo ba, guys? Ayan yung iniintay namin oh. Naka-vlog ako. Kanina pa ka namin iniintay. Pumunta akong Quebec City. So guys, kakababa lang natin dito sa bus station sa Quebec City. So di ako nag-vlog kanina kasi guys, sobrang daming tao sa bus, as in punuan. So ganun kasi dito guys eh, kapag malakas yung snow, normally yung mga tao or yung mga parents nila minsan nagbabas na lang sila. Ayun yung sabi sa akin ng partner ko mas better daw na nagbabas yung mga tao kapag malakas yung snow kasi nga most probably traffic for sure. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, 'di ba, pag may ulan, malakas yung ulan, traffic. Parang ganun din dito. So ngayon, maglalakad lang ako ng 4 minutes, guys, papunta dun sa company. So malakas pa rin yung snow. Pero yung temperature ngayon ay -2 lamang. So hindi ganun kalamig. Kaya pag bumabagsak siya sa natutunaw agad. So lakad na tayo 4 minutes, guys. So yung company pala, yung tax company ay H&R Block. So sikat yun dito kasi mostly mga Pilipino doon nagpa-file ng tax. So yun guys, sabi sa mapa, walking distance lang mga 4 minutes. Napakamalas natin guys, no? Lagi na lang kapag rest day ko. Usually kasi yung rest day ko Wednesday and Sunday. Lagi na lang may snowstorm or may snowfall. Although maganda naman talaga, maganda maglaro sa snow, pero hassle kasi siya lalo na pag may appointment ka, may lakad ka. So yun guys, so yearly kasi mga nagtatrabaho dito, mapa immigrants man or Canadian citizens or permanent residents, kailangan mo mag-file ng tax. Okay, so yearly yon. So last year nag-file ako 2022. Kahit isang beses pa lang ako sumasahod. Tinulungan kami ni Natalie. So ngayon kasi sinuggest niya sa amin na maghanap na lang ng kontab or ng accountant or ng company, tax company na tutulong sa amin kasi malaki na kasi yung kukumputin kasi isang buong taon na siya. So para hindi complicated, hindi magkamali or whatsoever. So si Christian tapos na siya last week. And ako, this week, nagpa-appointment ako. So tumawag lang ako dun sa company
And then, yun, confirm na. Ang galing nga dito guys eh, kasi tumawag lang ako, hindi na nila kinuha yung pangalan ko. Kasi automatic na lumalabas sa kanila, sa system nila. Kasi di ba naka-register yung number ko. So, balikan ko muna guys, hanapin ko muna yung H&R Black. Okay? So, yun guys, nakita ko na 990. Lumagpas pa nga ako, napunta ako dun sa mall. So, kaka-vlog ko, lumagpas pa nga ako. So, yun, pasok lang tayo dun sa parang building na yan. So, malalaman natin ngayon guys kung magkaka-tax refund ba ako or magkaka-tax due. So, ibig sabihin kung may marireceive ba ako sa government ng Canada or magbabayad ako. Pero, most probably makaka-receive ako guys kasi hindi naman ganun kalakihan yung sahod ko dito. And, hindi siya, kumbaga, hindi siya sa maximum ganun. Parang, kasi alam ko, sa pagkakaalam ko hindi ako sure. So, tumawid muna ako. Sa pagkakaalam ko guys, maximum $42,000. Pababa. Magkaka-tax refund ka. So, balikan ko kayo later. Pasok muna ako sa loob kasi basang-basa na ako. So, yun nga guys. Naligaw pa nga ako kasi iba yung tinuturo ng mapa. Yung tinuturo ng mapa, doon sa building na yun. Pero ang totoo, dito pala sa loob ng mall. Tinawagan ko yung kaibigan ko dito, sabi niya hindi daw dyan. Iba nga yung tinuturo ng Google Maps. So dito nga tayo papasok sa mall. Dyan guys. Alam ko dati nagpunta na ako dito eh. Kasama ko yung boss ko. Kaya parang familiar siya sa akin dyan. Galing kami dyan sa Ubenere. Ewan kung paano big kasi nga. So, pasok muna tayo dyan guys. So nandito na tayo sa loob ng mall. Lukot naman ang mall dito. Ito sa Quebec City. Walang katao-tao guys. Lapit ko lang siya. So sabi dito daw malapit sa yun, H&R Black. Ayun na, nakita ko na. Tabi nga siya ng Jean Coutu. I have an appointment at 2 p.m. 2 p.m. Wait. Okay. Can you give me your document please? All the documents? Yes. Okay. Numéro de téléphone 418 265 7359 59. Combien de niveaux aujourd'hui? Il y a 8 niveaux à l'école. Okay. Maintenant, je suis niveau 3. Ok. C'est un peu difficile. 4 un peu plus. Mais il y a progressif. Très bien. Oui. J'ai parlé très bien. Oui, tu parles Non. très bien. Le French is very good. Tu lis en français ou en anglais? J'essayais en français. Ok. So yun guys, kakatapos ko lang mag-file ng tax. So medyo hindi ako happy dun sa pagpa-file ng tax ko this year, no. So hindi ko alam kung gino-joke time ako ni Christian eh. Kasi sinabi niya sa akin yung amount na nakuha niya, sobrang laki. Eh yung tax refund ko ngayon, halos wala akong nakuha. So parang sabihin ko yung figures so $97 lang yung aking tax refund for provincial and $6 for federal. Hindi ko alam kung may mali ba sa pagpa-file ng tax dito or kung ganun ba talaga yung tax refund ko lang. Kasi usually naririnig ko yung tax refund like minsan $1,000, $2,000. Tapos parang na-dismay ako kasi ito yung unang taon na buo yung yung tax ko. So last year kasi isang 15 days lang yung nakuha ko, 'di ba? So naka-receive ako noon ng parang $80. Tapos ngayon parang same lang din siya. Eh isang buong taon yung hindi naman ganoon din yung kalaki yung kinita ko this year. So siguro magtatanong ako bakit ganoon, pero wala na rin tayong magagawa kasi na-file na. So medyo na-dismay lang ako. So parang ine-expect ko kasi parang mga $500 o $1,000.
Bartek. So, ililink ko na lang dito yung website nila kung makakahanap ako, or yung parang logo ng company nila. H&R Block. So, official contab sila. So, ilalagay ko sa video or dyan. Nadismaya talaga ako. So, ngayon pauwi na ako, guys. Ito ako sa Quebec City. Magdadalawang bus ulit ako. So, okay na yung panahon, guys. Hindi na umuulan ng snow. Pero mapapansin nyo, napakaputik na. Kasi hindi ganun kalamig yung panahon ngayon. So, pag bumagsak yung snow, talagang natutunaw siya agad. So, yun lang, guys, para sa araw na to. Hindi ko alam kung sasamahan nyo pa ako hanggang sa pag-uwi ko. Pero, kung may mga questions kayo about sa tax, so hindi ako expert, pero hanggat kaya kong sagutin, i-comment down below nyo lang yung mga questions nyo about sa tax filing. So, yun lang, guys. Salamat sa panonood. Happy 10K followers ulit. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. Okay, so kung may gusto kayong ipa-content, so comment down below nyo lang din, okay? Thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye-bye!